Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Alarn 888 Pisces. Alamin natin Pisces ang general reading mo, monthly reading para sa buwan ng December. So last month siya ng 2024. So tingnan natin, kunin natin lahat ng energies na gustong lumabas dito sa readings mo. Okay? So Pisces, maraming salamat dun sa mga dati kong subscribers. Yung mga nag-subscribe dito sa Kapalaran 888 from the beginning talaga yung simula. And doon sa mga bagong subscribers, thank you guys sa inyong lahat. So, I hope na matantili kayo dito sa channel ko. Masaya, positive, and I hope na tangkilikan nyo yung aking videos everyday. And sana hindi kayo magsawa. Okay? So, tingnan natin yung message sa'yo ng baraha for the month of December. General reading siya. So, in general siya, pwedeng money, career, financial. Okay? So, yung first two cards mo, Pisces, is from Archangel Uriel, number 5. So, 4 and 1 is 5. So, yung 5 is, meaning niya is pagbabago. So, change, transformation. Okay? So, sinasabi niyan sa'yo, Pisces, na may mga transformation, changes na posibleng mangyari sa'yo ngayong buwan ng Disyembre. And, sinasabi niyan sa'yo na matatapos yung taon na parang yung last month ng 2024 sa'yo, isang major na changes or pagbabago ang posibleng mangyari. So, if you're feeling stuck, feeling parang stagnant, 'di ba? So, may inspiration ka na makukuha simula December 1 onward siya until 2025. And ito yung magdadala sa iyo ng balanse. And nandito si Archangel Uriel. So, if kailangan mo ng balance, kailangan mo ng confidence this month of December 2024. Sinasabi sa'yo dito ni Archangel Uriel na invoke mo daw siya. Okay? Hindi ko alam kung bakit pumapasok yung October. Siguro, since October, stagnant na yung situation mo. So, nakikita ko siya dito na may balance. May yin and yang. It's number 22. It's a balance card. So, sinasabi niyan sa'yo ng barahan na punong-puno ng balance ang buwan na to para sa'yo. So, ibig sabihin yan, you have the capabilities, the strength to overcome lahat ng mga problems, trials, and may capabilities ka para mag-transform, or yung lahat ng mga mangyayari ngayon is magdadala sa'yo dun sa posibilidad and oportunidad para sa personal na pangangailangan, personal success, or emotional, or financial, or spiritual development. Okay. So, ang gagawin mo ngayong buwan na to, since last month na siya ng 2024, maganda man yung 2024 sa'yo or hindi, kailangan mong magtiwala sa iyong Panginoon. So, kung ano yung sinasamba mo, ano yung spiritual mong paniniwala, yun yung kailangan mong paniwalaan. And mas bigyan mo ng maraming oras yung iyong connection sa Panginoon, yung spiritual journey mo dito sa lupa, para mahanap mo yung peace of mind. Okay? So, yin and yang, peaceful siya, so balance. So, walang imbalances na mangyari sa'yo, mangyayari this month ng December 2024. So, sinasabi sa'yo dito na balance. So, lahat ng mga concerns mo, lahat ng mga issues mo, ay posibleng masasettle mo this month bago pa pumasok yung New Year. Okay. Pisces. 6 of air, relief, hope, moving on. So, makakaramdam ka ng sobrang kalma sa iyong buhay, emotional or financial.
magkakaroon ka din ng pag-asa. Same din dito sa barahang yan. And moving on from one situation na hindi na maganda para sa'yo, and out ka na dyan, papunta ka na sa new journey mo. So, may iba sa inyo na pwedeng specifically sa travel to, pwedeng sawa ka na sa bansang yan, sa trabahong yan, sa love life na yan, or sa environment na yan, or sa relationship, communication, or sa partnership or collaboration na yan. So, nakikita ko yung movement dito. Positive movement, forward. May mga planong paglalakbay, pagta-travel. May planong pangibang bansa. May planong paglilipat bahay. Changes, yun, transformation. Yun yung pinaka-center ng reading mo for this month ng December. Okay? And Nine of Air, negativity, worry, and sleepless night. So, sinasabi sir dito na siguro yung iba na Pisces is masyado silang abala. So, naghahanda sila since it's Christmas or pwedeng holiday season. So, naghahanda sila para sa papeles kung sila ay magta-travel. Or siguro may mga negative parang na tao sa paligid mo na kailangan mo nang i-let go. So, related sila sa bawat isa. Itong 6 of Air is parang you're moving out from 9 of Air. Diba? So, ibig sabihin, papunta ka na dito sa 6 of Air. Paalis ka na sa negative life, sa mga worries. Siguro kung several months ka nang hindi nakakatulog, posibleng makatulog ka ngayong buwan na to ng mas maayos. Okay. Okay. Pisces. Wow. 9 of Swords. It's 2 cards. So, it's confirmation card. So, sinasabi sir dito na kailangan mo nang makaalis. Kailangan mo nang matapos itong sleepless nights mo, negative thoughts, or yung mga pag-aalala mo. Okay? So, from 9 of Swords, papunta ka na dito sa 10 of Cups. So, from worries, from fear, negativity, or anything na hindi maganda, toxicity, papunta ka na doon sa emotional fulfillment, family gatherings, emotional health, parang ganun. So, masaya, isang celebration ang posibleng isi-celebrate mo. Lahat naman tayo magsi-celebrate ng Christmas and New Year, but may importanteng celebration ka pa na isi-celebrate this December. So, pwede siyang yun, party, birthday party, Thanksgiving party, Christmas party, or anything na masaya, happy moments. Okay? Okay, next is Strength card. So, nakikita ko sa'yo dito na physical, yung health mo is sobrang strong. So, lahat ng mga obstacles and challenges na pinagdaanan mo for example, from January until November of 2024, ay posibleng ma-overcome mo siya, lalo na sa usaping emosyon or family life. So, ibig sabihin, kung may mga issues ka with your loved ones, with your family, with friends, posibleng maayos mo siya bago matapos yung taon. And sa trabaho din, nakikita ko na sobrang strong yung financial mo. Or parang sinasabi din sa'yo na ang daming opportunities. Yung sinasabi sa kanila dito na maraming opportunities para sa career growth mo. So, may mga development tayo na makukuha or accomplishment or achievements bago matapos yung taon, bago magsimula yung 2025. Okay, so, nakikita ko sobrang happy, sobrang excited ka, sobrang confident ka sa buwan na to. Nakikita ko sir dito na wala kang pinanghihinayangan. Lahat ng sacrifices mo, lahat ng mga energy, time, effort, love na ibinigay mo ay hindi mo pinanghihinayangan. Okay, so, Queen of Pentacles. May Pisces ditong makakahawak ng limpak-limpak na salapit sa lump sum of money. It's either 100,000, 1 million, or 10 million, 100 million. Yung iba din sa inyo is pwedeng makahawak ng lump sum of money from inheritance, payouts, payments, or pwedeng sa loan, or pwedeng bayad sa utang. Okay? So, nakikita ko siya dito na kahit holiday season, sobra kang nakafocus sa trabaho, sa bawat detalye. May iba sa inyo dyan na
kahit gustong-gusto nyo mag-celebrate, gusto nyo mag-travel, hindi nyo magawa kasi nakikita ko yung sobrang focus mo sa trabaho. Okay? May iba na magsisimula pa lang sa kanilang trabaho or sa kanilang business, or yung iba is naghahanap pa lang ng trabaho. So, alin ka dyan? Sinasabi sa'yo na possible ito this month ng December. Wow! So, kung makikita mo tong King of Cups, sinasabi na sa usaping financial, sa usaping pera, okay? Yung flow, yung pagpasok ng salapi sa buhay mo ngayong December is sobrang kalmado. So, ibig sabihin, atong 8 of Pentacles na to is parang sinasabi na yung pinagpapaguran mo, yung pinagpapawisan mo, ay posibleng magdala sa iyo to ng financial new beginnings, financial success, and financial fulfillment. And nakikita ko sa iyo dito na kontento ka sa kung ano man na deserve mo na blessings or money matters or kung ano man na success and prosperity and abundance. Okay, so nakikita natin dito yung sobrang excitement, sobrang confidence level, sobrang determinasyon, so sobrang eagerness to eagerness to parang to succeed in life, financial and emotional. And meron future na balita kang matatanggap. So for the month of December, mag-iingat ka kasi itong Knight of Swords na yan is parang mga taong inggitero-inggitera sa buhay mo. So, since marami kang blessings na natanggap for the month of December or for the whole year ng 2024, ngayong Disyembre, posibleng may tao na hindi niya matanggap, hindi siya kontento sa kung anong meron siya, hindi niya matanggap yung blessings na meron ka. So, parang meron siyang inggit, meron siyang nararamdamang inggit sa'yo, so pwede ka nilang pag-usapan dahil dyan, but wala ka namang magagawa dyan kasi sa kanila yan okay? So nakikita ko siya dito na may paparating sa'yo na balanse, lalo na sa relationship bago matapos yung taon and bago magsimula yung taon. Sa usaping pamilya, kung ikaw ay may asawa, may boyfriend, girlfriend, and hindi masyadong maganda yung takbo ng relationship nyo, ay posibleng maayos ito. May reconciliation, merong housewarming, house blessings, merong yin and yang balance sa family. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!